Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, welcome na naman sa isa na namang episode ng ating Punto Diretso. Dito po sa Punto Diretso, diretso na po tayo sa punto. Hindi na po muna tayo mag-greet ng mga viewers natin kasi ano po tayo, maiksi lang itong talakayan natin, diretso na sa punto. Ano nang mangyayari kina Gretchen at Atong Ang? Ngayong umayaw na raw si Atty. Kapunan. At saka marami ng mga developments, ano? Marami ng mga developments. Ngayong araw lang nag-press conference ang whistleblower na si alias Totoy. Itong si Patidungan. Nag-press con siya ngayon kasama ang NAPOLCOM, National Police Commission. Binunyag niya na mayroong mga matataas na officials ng PNP na sangkot kasabwat si Atong Ang. Isang retired general, 3-star general. Si ano yata yun General Estomo ba yun? Junel Estomo. Tapos mayroong isang aktibo pang colonel. Matindi itong mga revelations o mga binubunyag ni alias Totoy. Medyo mabibigat ang mga inaano nito, mga ibinubunyag. At nung isang araw, ibinunyag niya na isa mismong retired judge na ngayon ay chairman ng Philippine Charity Sweepstakes Office of PCSO. Si retired judge Reyes. Pero inano naman ito ni retired judge Reyes na hindi naman daw totoo yan. Hinahamon niya daw si alias Totoy na ipakita daw yung kanyang mga kung mayroon siyang mga pictures ng pagbiyahe niya sa abroad. Anyway, marami na. At saka, nag-press conference si General Torre, ang PNP chief, na yung mga nakuha na mga buto doon sa ilalim ng Taal Lake ay kumpirmadong mga buto ng tao, human bones. So mga kabunyog, talagang parang sunod-sunod na ang mga ang mga ebidensyang ito at mga mabibigat na mga aligasyon ito, akusasyon kay Charlie Atong Ang. Nung isang araw o kahapon ba yon, napabalita na si Atty. Kapunan, Lorna Kapunan, ay magwi-withdraw na rin daw, aayaw na sa pagiging abogado ni Atong Ang. Mas pupukusan na daw kasi ang impeachment. Kasi private prosecutor si Atty. Kapunan sa impeachment ni Sara. Ay marami kasing nagre-react. Masisira ang imahe ng prosecution team kapag kasama sa private prosecutor si Kapunan, Atty. Kapunan, tapos abogado pa siya ni Atong Ang na napaka-controversial sa ngayon. So, nag-decide daw si Atty. Kapunan na piliin na lang yung pagiging private prosecutor sa impeachment ni Sara. Marami ring nagsasabi na na-realize niya yun, nakita niya na mabibigat talaga ang mga ebidensya. Mahirap niyang maipanalo ang kaso ni Atong Ang. Yun daw ang dahilan talaga, sabi ng mga nag-oobserba. Pero ano nang mangyayari ngayon kina Gretchen at Atong Ang ngayong marami ng mga developments na nangyayari? Si Gretchen Barreto, medyo hindi naman direkta na pipin down dito o talagang direkta na dinadawit ang pagkakasangkot. Nababanggit ang pangalan niya kasi partner siya ni Atong Ang. Pero kahit si alias Totoy, yung whistleblower, ang sinasabi niya, alam daw ni Gretchen ang lahat ng lakad ni Atong Ang lahat ng ginagawa kasi magkasama daw lagi.
ay medyo ano naman yon, medyo mahinahinang ebidensya at ano yon, akusasyon yon dahil lang ba laging kasama, sangkot na. Kailangan ng medyo matibay-tibay na ebidensya diyan. Kaya nga kahit naman si alias Totoy sinasabihan si Gretchen, Madam Gretchen, sana naman na samahan niyo na ako, mag-cooperate na kayo. O di ibig sabihin, parang hindi naman niya dinidiin talaga si Gretchen. Kahit si Atong Ang, sabi ni Gretchen, ay ni Atong Ang, hindi naman daw sangkot si Gretchen sa mga lakad niya. Ano lang daw niya yan, investor. At saka nagre-release lang ng manok. Ano yon? Marketing strategy. Para magka-interest kasi syempre si Gretchen Barreto yan, sikat yan. Pero yung mga kung ano man daw ang problemang kinakaharap niya, hindi daw diyan sangkot si Gretchen. Galing na yan kay Atong Ang. Saka kumuha na rin ng magaling na abogada si Gretchen. Yung abogada ni Bong Navarro na nagpanalo ng kaso, si Attorney Malyonga ba yun? Yun. Ano yun? Kaya si Gretchen hindi masyadong nadidiin dito. Pero si Atong Ang, talagang medyo parang bawat araw nadadagdagan at lumalalim at lumalaki ang kanyang problema. Unang-una, hindi tumitigil yung whistleblower. Sabi nga ni Chavit Singson, na ano rin, involved negosyo rin ang sugal. Matagal ding na-involve sa mga sugal tulad ng weteng itong si Chavit. Ang sabi ni Chavit Singson, delikado talaga si Atong Ang. Pag hindi niya nabayaran, napatigil ang mga testigo, yung whistleblower, mabigat, mahirap. Yun yung sabi ni Chavit Singson. Anyway, nung isang araw nag-press con si Atong Ang, ngayon wala na tayong naririnig. Mayroon namang mga kumakalat, tumakas na daw, wala namang kumpirmasyon. Hindi natin alam kung ano na. Pero nung isang araw nga nag-press con humarap sa publiko at sa media si Atong Ang kasama si Attorney Kapunan. Pero ngayon wala na. Pero yung kahit umayaw na si Attorney Kapunan, kaya naman ni Atong Ang kumuha ng mga batikang abogado. May pera naman siya. Kaya lang, ang mahirap lang talaga, mabibigat ang mga testigo at ebidensya na lumilitaw. Anyway, yan po ang update sa kasong ito ni Atong Ang, mga kabunyog, mga kababayan. Mabuhay po tayo. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.